and public service channel, Margo TV Philippines, live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na serbidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan. Kasama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama ka na, kabayan! Sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Magandang umaga po. Kumusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Kumusta po ang ating mga kasamahan na mga miyembro ng Citizens Crime Watch sa buong Pilipinas? Kumusta po mga kababayan mula po Luzon, Visayas at Mindanao o nasaan man po kayong sulok ng ating pong daigdig? Tayo po ay napapakinggan at mapapanood sa Margo TV Facebook page live at YouTube channel. At siyempre sa pamamagitan po ng ating iba pa mga media partners na isinishare po yung ating programa sa kanilang programa. Ano po? Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay, nagsasabing isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ano? Dito po sa programang Sama Ka Na, Kabayan, Sandigan ng Mamamayan at Kaunlaran, sa kaunlaran at katotohanan. Bueno, yung ating mga kasamahan sa Citizens Crime Watch, lahat po sila ay active sa ginagawang balik eskwela program at katuwang po sila ng ating mga paaralan sa iba't ibang panig ng ating pong daigdig sa paghahanda para po sa balik eskwela 2023. Ito po ay gaganapin sa magsisimula po ang klase ngayong August 2028, ano? Araw po yan ng Lunes. Kahapon yung ating mga kasamahan dyan sa Batangas City, nakita natin na isang elementary school ang kanilang tinulungan dyan. At syempre, yung iba pa nating mga kasamahan na talagang napakasisipag. Ano? Saludo po ang inyong National President sa inyo pagkat talagang pinaparamdam ninyo ang ating aktibong partisipasyon para po sa ating mga eskwelahan para sa paghahanda po natin sa darating na pagbubukas ng klase sa mga public schools. Ano? So, congratulations po sa inyong lahat. Ngayon pa lang, kinocongratulate ko na kayo pagkat nakakarating po sa akin, natutuwa po yung ating mga counterparts sa Department of Education. Sa ating po mga impormasyon, sa ating po mga balita, ikaw ba DJ, nag-renew ka na ng iyong lisensya? Kung ikaw ay nag-renew na ng iyong lisensya at ang hawak mo ay papel, sigurado naghihintay ka nung plastic cards, yung license cards. Naunsami na naman po ang pagkakaroon ng plastic driver's license mula sa Land Transportation Office o LTO. Matapos po na magpalabas ng temporary restraining order ang Quezon City Regional Trial Court Branch 15 na pumipigil po sa produksyon ng ating mga driver's license card. Ang TRO po ay kaugnay ng reklamong isinampa ng All Card Incorporated laban sa Banner Plastic Card na ito po ay kaugnay sa nangyaring di patas di umano na bidding sa pag-supply ng lisensya sa Land Transportation Office. So medyo may kontrobersya. Akala natin ngayon pong September makakatanggap na ng mga driver's license card yung ating mga nagnanais na magmaneho o nagre-renew ng kanilang mga lisensya. Hindi pa pala. Pagkat sa aligasyon po ng All Card, na-disqualify sila sa kabila ng mas mababa nilang bid na 176.8 million na mas mababang dihamak sa 240 million na inaprubahang budget para sa plastic license card.
So may kontrobersya po itong nangyaring bidding at ito ay nai-award na sa isang kumpanya pero pinahinto po ng korte ang pagsusupply o ang LTO sa pagtanggap ng supply ng driver's license card. At ang sabi naman po ni LTO Chief Vigor Mendoza, sa ginawa pong pakikipagpulong sa mga membros ng media kahapon, ito daw po ay pansamantalang pag-antala sa target na makapagpalabas ng plastic cards sa takdang panahon. Ay talagang mag-aantay pa siguro tayo ng konti pang panahon sapagkat hanggat hindi po nare-resolba ng korte ito pong isyong ito, aba, edi maghihintay tayo talaga. Ay paano kung medyo maantala din yung pagresolba? Ay di maantala din, medyo maghihintay pa tayo. Ay biro mo kung ang driver's license mong daladala ay kasinlaki ng placard ng mga Makabayan Black, ay nako, ay talagang para kang laging nagwewelga. Isasabit mo sa iyong leeg yung iyong temporary driver's license na napakalaki. Napakalaki, papalaminate mo, napakalaki, nakasabit sa iyong leeg para kang nagwewelga sa mahal ng gasolina. Okay? So, sa iba po nating mga impormasyon, yung ating mga, kumusta po yung ating mga 4Ps? Ang 4Ps pala natin nasa 1.4 million ang nire-review po ng ating gobyerno kung sila ay dapat o hindi na masali pa dito sa ating programang 4Ps, Pangtawid Pamilyang Pilipino Program. Ayan, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang sabi po, nire-review ngayon ng Department of Social Welfare and Development o kaya DSWD ang eligibility ng aabutin sa 1.4 milyong mga pamilya na kinukonsidera nilang sila ay poor, sila ay may hirap at tumatanggap ng cash aid mula po sa ating pamahalaan. Sa isa pong briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, tatapusin daw po nila ang pagrekisa sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kaya yung mga pamilyang benepisyaryo ng Government Cash Transfer Program sa katapusan ng susunod na buwan ng Setyembre. So end of the month sa susunod na buwan, Setyembre. Pag Setyembre pati, malapit na ang Pasko, naaamoy na yung Pasko. Pagkat Setyembre, siyempre, pagpasok ng Setyembre, marami nang umaasa doon sa kanilang tatanggapin sa Disyembre. Ayon po kay Gatchalian, parte po ng 1.4 million ay nasa 700,000 na mga pamilya na tinanggal noong panahon ng pandemya. Subalit sila po ay nag-apila sa DSWD na isamang muli sa listahan dahil nawalan sila ng trabaho sa panahon ng pandemic. Kaya dapat daw makasali silang muli. At ayun namang another 70,000 na mga pamilya ay yung mga pamilya na hindi naman na-assess dahil sa pandemic. Pagkat noong panahon po ng pandemic, nagkaroon ng assessment, napakaraming mga nahuli pati na mga 4Ps beneficiary na yung kanilang natatanggap palibasa walang ginagawa, nahuli, nagtotong it, pinagtotong it yung kanilang natanggap na cash transfer program. So marami pong nahuling ganyan, at kinakailangan magkaroon ng assessment. Siguro itong 4Ps na ito para makinabang din yung iba, pagkat hindi naman lahat nakikinabang Napakarami po ng mga naghihirap, pero bakit yung iba hindi nakakatanggap? Siguro bigyan lang ng ating pamahalaan ng ilang taon, sabihin natin 4 na taon, pagkat yung pag-aaral ng mga bata sa bagay may ngayon yung K-12 medyo mahaba-haba. Pero kung
pag-aaral sa kolehiyo nasa 4 na taon. Ngayon kasi medyo mahaba na, naging 6 eh. So, kunyari bigyan natin ng 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon, ay di yung iba naman. Para makinabang din naman yung iba. Ano, siguro ganyan ano. Ano kaya? Ano kaya kung ganyan ang gawin ng ating pamahalaan? So, ang reassessment daw po ay magpapatuloy at tatapusin sa katapusan ng buwan ng Setyembre upang masiguro kung sino ang mananatili at hindi. Kung sino ang tatanggalin sa listahan ng 4Ps. So, malalaman natin 'yan kung ilan po ang natanggal at siguro kinakailangan kung may tatanggalin, mayroong ipapalit. 'Wag naman yung ang ipapalit mo kamag-anak ni kapitan, pambihira naman 'yun. Maraming listahan na sinasabing ang mga naandun eh, hindi naman karapat-dapat, eh galing sa lista ni kapitan. Ikaw kapitan kupitan ka. Ah, malapit na pati ang eleksyon sa barangay. Babawian kayo ng ating mga botante. Yung hindi tumino, lalo na po nung panahon ng pandemic. Ang DSWD po ay nakatanggap ng 151 bilyong piso ngayong pong taon para sa Social Protection Program at ang malaking porsyon nito ay napupunta po sa 4Ps program mula po sa pondong ito. So napakalaki po ng napupunta sa 4Ps. At ito ay ang nakikinabang ay siyempre yung mga nasa listahan, yung wala sa listahan hindi. Nung pating pandemic, pag ikaw ay 4Ps, hindi ka na dapat tumanggap nung ayuda galing po sa barangay o sa gobyerno o sa DSWD pagkat ikaw ay meron ng tinatanggap. Pero hindi po nangangahulugan na may natatanggap na okay na sila kung iisipin. Kung iisipin, kahit may natanggap, magkano lang naman yan, talagang kulang pa rin. Ang problema, yung mga may anak sa abroad. Halimbawa, ikaw DJ, may tatay ka sa abroad. O anak mo na nasa abroad, wala ka pa namang anak eh. Ikaw ay isang magulang na may anak sa abroad. Ngayon, nalaman nila na may anak ka sa abroad. Hindi ka na isasali sa ayuda. Hindi ka na isasali sa 4Ps. Pagkat may anak ka sa abroad, mabuti na lamang kung yung nasa abroad na anak mo ay nagbibigay sa'yo. Ay kung minsan may mga anak na hindi man lang maalaala yung kanilang mga magulang na mayroong maintenance, may mga pangailangan din sa kanilang sarili, lalo na yung maintenance na gamot. Mayroong mga anak na ganoon eh. Hindi tinatanaw yung magulang. Although hindi naman obligasyon ng anak na sustentuhan yung magulang, pero paano hindi mo sustentuhan kung matanda na, hindi na masyadong nakakapaghanap buhay. So, para sa mga 4Ps po natin, sana yung ating natatanggap na kaunting halaga mula po sa cash transfer program na ito ng ating pamahalaan, gamitin po natin sa tama. Si Mister, wag na munang ipang-inom. Kung minsan, kaya nakakabwisit eh. Walang pambiling bigas, pero nakakapangutang ng alak. Nakakapangutang ng alak. At yan ang problema. Merong mga ama, merong mga tatay ng Sige na, doon ikaw. Merong intruder na pumasok. Merong intruder na pumasok. Ayan. Dito ka nga. Ito si Papa Nonoy nang-iistorbo eh. Nagko-concentrate tayo eh, iniistorbo mo ko. Diyan ka nga lang Papa Nonoy, maupo ka nga lang diyan. At ma-interview kita tuloy maya-maya. Pag may ginagawa tayo wag mo kong iistorbohin Papa Nonoy ha. Ikaw papaluin kita.
Oy, kumusta ko pala ang ating mga nakikinig at nanonood diyan sa Dominic Institute of Science and Technology Incorporated. Diyan yan sa saan ba ito ano DJ sa saan ito? Norsagaray, ayan. Naandiyan po yung ating Margo TV News Team sa pamumuno ni Juby De Guzman. Naandiyan po sila ngayon pagkat meron pong importanteng programa, meron pong importanteng event diyan po sa Norsagaray. Dito po sa Dominic Institute of Science and Technology Incorporated. Magandang umaga po kay Dr. Cecilia Custodio, kay Mayeta Maria Elena Germar, at Congressman Salvador Pleito ng Bulacan. So, meron silang event dyan at naandyan pala naandyan ba? Alamin po natin kay Juby mamaya-maya lamang pag siya po ay pumasok sa ating programa kung nakarating si Congressman Salvador Pleito at aalamin po natin niya kung ano ang importanteng event na gagawin po dyan sa Dominic Institute of Science and Technology sa Norsagaray, Bulacan ngayon pong umaga. Bueno, noong isang araw po ay naging topic natin ito pong dito sa EDSA, yung issue po sa EDSA na nais pong ibalik sa dati ng mga bus operators pagkat kukunti daw po yung kanilang nabuwasan yung kanilang kinikita at ilan lang po mga bus ang nakakabiyahe. Sa reaksyon po ng Management Association of the Philippines o MAP, kinontra po nila ang kagustuhan o kahilingan ng mga operador ng bus na ibalik po sa dating sistema ang pamimick up ng mga pasaherong naghihintay sa pinakakanang bahagi po ng EDSA o Epifanio de los Santos Avenue. So ito pong kahabaan po ng EDSA, medyo mahaba ito mula doon sa Pasay, sa Rotonda Pasay hanggang diyan po sa monumento. Ito po ang kahabaan po ng EDSA. Ayon po sa MAP, mas superior na raw po ang kasulukuyang EDSA busway system. Ibig sabihin, yung pong setup ngayon na nasa bandang kaliwa, na ito daw po ay nagpakita ng potensyal sa paggalaw ng mas maraming mga commuters at hindi po masyadong balabalanggo pagkat may sarili silang lane. Dire-diretso po yung mga bus. Pag sila ay nag-abala sa isang istasyon o sa isang waiting area, sila rin, hahaba yung kanilang pila. So, mas gusto po ng Management Association of the Philippines ang presente pong galaw o presenteng sistema. Sa kanila pong pahayag kahapon, ito pong business group sa pamumuno ni MAP President Benedicta Dubalalad, mas mainam daw po na i-focus ng ating pamahalaan ang pagsasaayos at upgrading ng EDSA busway katuwang po ang business sector. Ganito rin po ang pananaw ng MMDA. Para sa kanila, mas magaan po para sa kanila na i-manage po itong present system sa ating pong kahabaan ng EDSA. Mariin po nilang tinutulan ang proposal ng mga bus operators sa simpleng rason na sa nakalipas pong 3 taon, mula po nung magkaroon, nung pandemic, wala naman masyadong problema sa traffic pero sa nakalipas daw pong 3 taon, nakita ang mas mainam na EDSA busway at bus carousel line system. Yan po ang sabi nila. Ito pong, sino ba umihiling na ibalik po sa dati? Ito pong Mega Manila Consortium of City Bus Operators. Yung mga may-ari ng bus na ang kanila pong panukala ay payagan silang ibalik sa dati o paggamit ng dalawang pinakakanang bahagi ng EDSA. Siguro masasakop na rin dito yung bicycle lane o motorcycle lane. Pagkat dalawang lane ang sasakupin po. Tingnan nyo naman yung sitwasyon dati. Kapag bumalandra ang isang bus, ayan na, talagang napakahaba na po ng traffic.
at nagkakausap po talaga ng pagkaabala lalo sa biyahe. Ngayon dire-diretso, ano? Pero ang dahilan po nitong Mega Manila Consortium of City Bus Operators, malaki raw po ang nawala sa kanilang kita at kukunti ang bus na umaarangkada sa kasalukuyang sistema. Ngayon, ang sabi natin dito, alin ba ang dapat nating bigyan ng pagkakataon, yung malaki ang kita at kukunti ang marami ring bus ang makakabiyahe, o yung setup ngayon na although kukunti ang nakakabiyahe pero nakakapagdala rin naman ng maraming pasahero, at wag natin sigurong bigyan ng ang iniisip kasi natin yung malaking kita ano? Kung gusto mong malaki ang kita mo, di lakihan mo ang mata mo. Pag malaki raw ang mata, malaki ang kita. Totoo ba 'yon, DJ? Mas bigyan po natin ng importansya po yung mas magaan, ano? Mas makakagaan po sa ating mga mananakay. Mahirap naman kung ang bibigyan natin, ang isipin lagi natin yung malaking kita. Hayaan po ninyo, pag natapos itong mga subway project na ito, yung ating railway project at yung mga skyway na ginagawa po ngayon, siguro dadating po ang araw, mariresolba rin po ang problema natin. Pagkat ang talagang pinaka-problema dyan is yung transport system natin, kinakailangan, wag lang tayong umasa sa bus, wag lang tayong umasa sa ngayon na yung train ko konti. Ano? Palagay ko naman yan po ang direksyon ng presenteng administrasyon na may ayos po ang ating sistema ng transportasyon. Alam nyo, pumunta kayo sa ibang bansa. Halimbawa, dito po sa Hong Kong o Singapore. Sa Singapore, napakaliit pong bansa kung iisipin. Pero bakit maayos po ang kanilang sitwasyon, ang kanilang transport system? Even yung kanilang train na dumadaan po sa ilalim. Naghihintay ka ng train, hindi mo mamalayan, andyan na pala yung train. At pagbukas nung pintuan ng terminal, saka bubukas din, hihinto yung train. Makikita mo, andyan na pala yung train. Napakaganda. Yung mga bus, may kanya-kanyang linya. May kanya-kanyang hihinto lamang na mga waiting area. Pero pag huminto diyan, napakabilis. Hindi po hindi mag-iisang minuto. Pagbaba ng pasahero o pagsakay ng pasahero, automatic larga po 'yan. At hindi ka na yung ginagawa nila na may card ka lang, isuswipe mo lang. Yung kanilang card ay pwede mo ngang gamitin sa parking Ano? So, integrated. Hindi kagaya dito sa atin, galing ka ng Rotonda Pasay, lilipat ka ng LRT, sakay ka ng MRT, lilipat ka ng MRT o LRT, pipila ka na naman para makabili ka ng ticket, ano? So siguro 'yan din ang may isaayos po pagdating ng araw. So ito pong kahilingan, ako personally sang-ayon ako dito sa present present system. Kayo ba mga mananakay, kayo mismo magbigay din po kayo ng reaksyon at ng matalakay po natin dito kung kinakailangan ba na ibalik sa dati o kontento na kayo dito sa kasalukuyang sistema. Okay? So, andyan na ba si Juby? Wala? Hintayin natin si Juby pagkat nais niyang ipasok yung event niya sa Norsagaray, Bulacan. Sa iba pa po nating mga balita, mga impormasyon, kinumpirma po kahapon ng Bureau of Corrections o Bucor na ang nawawalang presonero sa maximum security na si Michael Cataroha ay buhay. Alam nyo, ito po naging balita ito nung isang araw diyan sa
New Bilibid Prison, may nawawala pong preso sa maximum security. Ito pong si Michael Cataroha ay buhay daw po at naarestong muli ng mga tauhan ng Angono Police sa lalawigan ng Rizal. So from New Bilibid Prison, abay nakita pong naandyan sa jurisdiksyon ng Angono Police sa lalawigan po ng Rizal. Ito po ay inireport na nawawala mula pa noong nakaraang buwan. Ang hindi kasi nila inireport na nakatakas kundi nawawala. Iba po yung nawawala at nakatakas. Ano? Kasi kung nakatakas ay di sinabi nila nakatakas. Pag sinabi nilang nawawala, may problema siguro bakit nawawala. Kaya ang ginawa po ng New Bilibid Prison, yung ating mga autoridad dyan, hiningi po ang tulong ng Philippine Coast Guard, ginamit po yung kanilang K9 unit sa paghahanap po dito sa sinasabing nawawalang preso. Ngayon, ginalugad po nila yung nasa 10 ektaryang sako po ng New Bilibid Prison. Yung ASO, yung K9, abay dinala sila doon sa direksyon ng isa pong septic tank. At doon po sa septic tank, nakita na may mga hiwa-hiwalay, pira-pirasong buto. Noon pinagdudahan nila na baka yun na po ang katawan nitong nawawalang preso. Pero nung ipa-examine po, hindi po mga buto ng tao yung nakuha. Hindi sinabi kung buto ng siguro buto ng hayop at siniguro nila na hindi tao. So hindi po yung si Cataroha. Ang sabi po ni Director General Gregorio Katapang ng Bucor, kinakailangan daw po na magkaroon ng full dress investigation upang alamin kung paano nakalabas ng Bucor facility si Cataroha. Bakit nga ba nakalabas? Ang dami namang gwardiya. Mahirap ngang pumasok di lalo na yung lumabas. Hindi ka po ba makakapasok sa loob ng New Bilibid Prison kung wala kang talagang sadya, dadalaw ka nga lang, kinakailangan nasa listahan ka ng pamilya noong iyong dadalawin. Kapag wala ka sa listahan, hindi ka makakapasok. So, medyo mahigpit po, lalo na hinihigpitan nila pagkat may mga nakakapasok na mga kontrabando. So napakahirap pumasok, di lalo nang napakahirap lumabas. Paano nga ito nakalabas si Cataroha? Well, ang makakasagot po niyan si Director General Katapang pagkat siya ang pinuno o administrador po nitong ating New Bilibid Prison. Kaya lang, ang sabi niya, aalamin niya rin. At siya ay nag-order ng full dress investigation upang alamin kung paano nakalabas sa Bucor facility ito pong si Cataroha. Ayan. So, malalaman po natin yan kung may mga tumulong o may kagagawan upang makalabas po ng pasilidad ito pong presong ito. Ang tawag daw po sa preso ngayon hindi na preso, kundi person deprived of liberty o kaya PDL. Kahit anong itawag mo diyan, preso pa rin yan. Diyan sa Bucor, sa New Bilibid Prison, hindi ko lang alam kung ngayon ganun pa rin. Diyan po sa New Bilibid Prison, sa NBP, meron diyang ospital. Ang ospital po sa loob ng New Bilibid Prison, ang sabi po sa atin noon, nare-report po sa atin, araw-araw daw po nag-a-average ng 3 mga namamatay na mga persons deprived of liberty, yung mga preso. Namamatay po sa iba't ibang klaseng sakit. Bakit? Hindi po nalalapatan ng tamang attention medical. So, bagamat sila ay PDL o sinasabi natin preso, meron din silang karapatan na mabuhay. Yun nga lang, wala silang liberty. Pero pag mga ganito nagkakasakit, alam mo, pag may pera ka, hindi problema Nakakahingi ka ng permiso na ikaw ay dalhin sa ospital. Ikaw ay
ah, pumunta ng doktor para magpa-check up. Pero pag ikaw ay walang-wala ka, ay talagang wala ka, diyan ka lang sa loob. Ang iba nga diyan, namatay yung kaanak, hihingi lang ng permiso, nakakadalaw sa lamay ng kanilang kaanak. Pero karamihan po, ilang porsyento lamang ang ganyan eh. Pero karamihan, talagang nahihirapan at pag sila ay may karamdaman sa loob po ng New Bilibid Prison, eh, magtitiis ka sa sakit mo. May mabibili kang gamot, pero bibilhin mo pa yan ng napakamahal at ang nagbebenta kasamahan mo ring preso. Ay bakit ganon? Alamin nga natin kung ganyan pa rin po ang sistema at kung ganyan pa rin yung average yung mga namamatay na hindi po nalalapatan ng medical attention sa loob po ng NBP. Alam naman natin na hindi naman lahat talagang nakakulong dyan sa National Bilibid Prison na napatunayan sa korte na sila ay nagkasala, totoong nagkasala. Marami po dyan na hindi naman talaga, wala naman talagang kasalanan, pero wala po sila magagawa pagkat sa proseso, sila po yung talagang napagbintangan. Kaya sila ay nagdudusa. So ganyan. Hindi ko lang alam kung ngayon ay ganun pa rin. Aalamin po natin yan. At yung ospital dyan sa NBP, ang sabi walang doktor, walang gaanong medical staff para po tugunan ang pangailangan ng mga presong may sakit. Kung may kwarta ka, may pera ka, pwede kang lumabas, pwede kang humingi ng permiso para makapagpa-ospital. Karamihan naman dyan wala. Lalo na yung mga walang dalaw. Yung mga galing sa mahirap o kaya hindi naman siya galing sa mahirap kundi kumo ganyan na nangyari, kinundi na ng kanyang pamilya at pinabayaan na. So sana naman maiayos din po at alam niyo yung pagkain ng ating mga preso, diyan kumikita. Pinagkakakitaan po 'yan, pinagkakakitaan po ng mga opisyal ng kulungan, yung mga namamahala sa kulungan. Bueno, babalik po tayo maya-maya lamang. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Patuloy po tayo sa ating programa. Narito po kayo sa programang Sama Ka Na Kabayan, Sandigan ng Mamamayan para sa Kaunlaran. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay, ang inyo pong kasama dito po sa ating programa at patuloy po tayo. Medyo mag-ano tayo. Lalampas tayo ng kaunti sa oras, DJ, pagkat hinintay natin pumasok si Juby kung makakapasok. At itatry po natin na makuha kung ano pong impormasyon na kanya pong ipaparating sa atin. Bueno, sa iba pa po natin mga impormasyon, igilid muna natin yung issue dyan sa Bucor. Medyo nalalagay din sa kontrobersya ang Bucor pagkat naiimbestigahan po sa Senado. Lalo na sa budget hearing, siyempre maraming mga kakalkalin na mga kontrobersya dyan po sa Bucor. At napakarami talagang dapat iayos. Pero ang sabi naman po ni Director General Katapang, kaya niya raw po. Kaya niya tinanggap pagkat siya po ay dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Tinatanong bakit mo niya tinanggap yung posisyon na yan mababa. Hindi naman po, siyempre retired. Retired na siya at gusto niya pa rin magserbisyo siguro. Ang sabi niya, kaya niya. Ang mga problema diyan po sa kaya niya. Kaya niyang resolbahan. Siguro dapat. Pero hanggang kailan? Gaano kabilis mariresolba? So, kung ano man ang mga problema diyan sa Bucor, sana po makuha na po ang tamang solusyon pagkat may mga nag-iisip na dapat alisin po diyan sa Muntinlupa, dalhin na po sa ibang lugar at kung ano-ano pa. Even yung lupa diyan, lupain na sakop po ng Bucor may problema pa rin. Meron pong ibang nagki-claim. So napakasalimuot.
na problema diyan po sa Bucor. Upang mas magaan daw po at maayos ang paggastos ng pamahalaan sa implementasyon ng mga proyekto, nais po ng Department of Budget and Management o DBM ang pag-amyenda sa Government Procurement Reform Act o ito pong Republic Act 9184. Ayon po kay DBM Secretary Amina Pangandaman kahapon, meron na silang nagawang amendment at handa na ito na ipresenta nila sa Pangulo sa gagawing cabinet meeting next week o sa araw po ng Martes. Ngayon, ayon po sa amyenda na kanilang ipinapanukala, ito raw ay tutugon sa hirap ng procurement ng mga programa at proyekto. Nasilip nila ang mga dahilan sa mga pagkaantala ng government spending na tinatawag. Ano po itong government spending? Kinakailangan mas mabilis, mas epesyente po ang government spending. Paggastos yan bakit kailangan mabilis? Pag sinabi po kasi nating government spending, pag gumagastos ang gobyerno sa mga proyekto, halimbawa sa mga infrastruktura, gumagalaw po ang ating ekonomiya. Siyempre, pag maraming construction na ongoing, maraming kailanganing supply ng semento, ng mga kabilya, at iba pang mga construction materials. So, ibig sabihin, gagalaw po yan. Ang ating po ekonomiya ay gagalaw. Kaya importante din po yan. Pero sa presente daw pong Procurement Act na pinapasunod, may mga hadlang, may mga nakikita pong dahilan para po maantala ang government spending. At kung aaprubahan po ito ni Pangulong Ferdinand Marcos, ang sabi po ni Secretary Pangandaman, ang kopya po ng bill ay isusumiti nila sa Senado at sa lower house upang mabalangkas, upang mahimay. May mga hakbang daw po, sabi ni Pangandaman, upang tugunan ang government spending at budget utilization. So, matatandaan po natin na si Pangulong Marcos noong nakaraang pong SONA ng Pangulo o State of the Nation Address ay nabanggit nito na kailangan magkaroon po ng pag-amyenda sa batas hinggil po sa procurement upang mabilis maalis po, hindi mabilis, maalis ang mga dahilan ng underspending. Ibig sabihin, meron pong underspending na nangyayari na nagiging balakid po sa pag-usbong ng ating pong ekonomiya o ng ekonomiya po ng ating bansa. So, kung maaprubahan po itong amyenda na ito, mas magiging magaan daw po at mas mabilis. So, sabagay, kinakailangan naman talaga na mas mabilis, pero kinakailangan tama. Mamaya pag-uusapan po natin yan, yung mga sistema sa procurement na nangyayari po ngayon. But in the meantime, tanggapin po natin ang report ng ating Margo TV News Team na naandiyan po sa bayan ng Norsagaray. Si Joby de Guzman, ang ating pong kasama, ay naandiyan at sila ay nagko-cover po ng isang event diyan sa Norsagaray. Andiyan na ba si Joby? Nawala? Ayan, hindi ko masyadong madinig, Joby. Nawala. Mahina siguro ang signal diyan sa sa Norsagaray. But i-try natin maya-maya. Baka makapasok si Joby. At naandyan yata papunta diyan si Congressman Plato ng Bulacan sa event na yan. So alamin po natin yan maya-maya. Well, balikan po natin itong issue sa procurement na pinag-uusapan natin, tinatalakay natin. Ang problema kasi, government spending, okay.
Dapat talaga marikas. Pero tingnan din natin kung papaano natin mababago ang sistema, yung kalakaran. Ito ang problema, yung kalakaran sa mga bidding o procurement ng mga proyekto sa alinmang sangay ng ating pong pamahalaan. Wala pa, pinag-uusapan pa lang yung pondo sa Kongreso. Meron na nagme-may-ari, merong gano'n? Pinag-uusapan pa lang yung pondo, inililista pa lang ni congressman meron ng may-ari. Lalo na paglabas ng pondo, abay mas nauuna pa yatang makakuha ng kopya ng SARO yung mga kontraktor kaysa doon sa ahensya na mag-i-implement ng proyekto. Pagdating ng bidding, ipo-post po 'yan sa PhilJeps. Makikita mo naka-post sa PhilJeps, ibibidding 'yan. Pero pagdating ng bidding, kung minsan yung iba hindi makakabili ng bid documents, hindi pa sasalihin, ano? At, kung pasalihin man, ano na lang 'yan, sasahod lang 'yan, pagkat meron na pong taker. Yung pating magagandang proyekto, ang kanilang pinipili siyempre alangan naman pumili ka ng proyekto na hindi ka masyadong kikita. Kaya kawawa yung kontraktor na mag-i-implement ng project, makakaltasan antimano ng 3% yung taker. Yung 3% na yun ang paghahati-hatian nila. Ibibidding pa lang pinaghahati-hatian na nila. At, yung mga sumali na hindi naman talaga, interesado o hindi naman talaga makakakuha ng project, sasahod na lang 'yan mula doon sa 3%, ano. So, 'yan po ang problema. Tapos may kanya-kanya na 'yan kung magkano kay congressman, magkano kay mayor, magkano kay kapitan, pati yata barangay tanod gusto pa makisali, magkano kay chief. So, pinaghahati-hatian nila. Meron pang tinatawag na yung automatic na binabawas 'yan, yung sa tax, I think nasa 7% 'yun. Meron pang retention na ire-retain do'n sa pondo. So, magkano lang ang matitira, ano? Pero may remedyo yung iba. Kinakargahan doon pa lang sa plano. Para doon na kukunin yung mga SOP, yung mga kikitain. So yung mga ganyan po, sana ito ay mahanapan po ng solusyon at, ako isang-ayon po doon sa sinasabi ni President Marcos na, kailangan i-digitalize lahat, ano. Halimbawa, ikaw ay isang kontraktor, kailangan mong makasali sa bidding. Ang accreditation mo o ang qualification mo o yung mga dokumento mo na ikaw ay makakasali sa bidding, isahan lang pag-submit at ito ay magagamit mo na sa ibang mga bidding processes, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno pagkat makikita doon 'pag nag-submit ka, makikita doon kung ikaw ay kwalipikado o hindi. At, kung magkano ang iyong, bid amount, ikaw lang ang nakakaalam no'n, papasok 'yan doon at, hindi alam ng iba kung ilan, kung magkano. So 'pag ikaw, yung talagang pinakamababa at ikaw naman ay kwalipikado at kaya mong i-implement yung proyekto, mare-receive mo rin na ikaw yung winner doon, 'di ba? So siguro dapat ganyan, At 'pag, ikaw ang winner, saka mo na isa-submit yung mga, ibang dokumento na kinakailangan. At 'pag nai-submit mo 'yan, by through internet matatanggap mo rin yung notice na, you can now proceed, yung notice to proceed na tinatawag. So gano'n po siguro kung papaano 'yan mangyayari napakahirap siguro. Dapat isali 'yan doon sa proseso yung amendment na iniisip nila, na pinapanukala nila para po sa ating Procurement Act. So napakarami po mga dapat ayusin at, ewan ko kung papaano po nila gagawin 'yan, ano.
ay kuminsan, kuminsan po talagang nagkakalutuan. Ano, andiyan na ba si Juby? Juby, magandang umaga. Kumusta kayo diyan? My staff, Yun. kaya sabi ko, I will take the Nakikita na kita, opportunity Juby. because after here, I'll be in Bukawi, another activity. So since Hello, Juby. malapit, sabi ko, pwede puntahan, no? Hello, Juby. Ang feeling ko po sa Dominic Institute Science and Ayan, nagsimula na po yung program dyan sa Norsagaray. Nakikita na kita, Juby, at dumating ba si Congressman Plato? Pwede po bang invite ko ang whole administration? Live na po tayo ng ngayon dito DISC sa to please stand Dominic up. Institute of Science and Technology. Ayan, palakpakan naman po natin sila. Thank you so narito much. po ang Sige Mayor po. at Vice Mayor. Isa po Kasi si ang Congressman bilin po Plato sa mga dumating po nagtatayo kanina. ng eskwelahan. Okay. Ang DepEd po ay may tinatawag na Sige, Juby. Ibigay ko sa iyo ang linya. what is access. Gusto natin na lahat ng batang may edad 5 hanggang 18 ay nasa eskwelahan dahil karapatan nila ang mag-aaral. Kaya nga po ang ating gobyerno ginagawa ang lahat because of what we call access. Lahat ng 5 hanggang 18, since they are the school-age children, dapat po sila ay nag-aaral. No? Ang basic education. Sino yung nagsasalita, Juby? Professor po rito sa sa Dominic po, Institute of Science and Technology. Siya po ang ngayon speaker. Medyo kinapos lang po ng space dito kaya hindi ako makalabas. Special siya, may special needs siya. Maganda po ito. They are just opening a school. Kanina po nandito si Congressman Plato na siya pong nagbigay ng ng ilang pahayag. Ibibigay po dapat ng lahat ng eskwelahan ang isang mahusay at kalidad na edukasyon. No? Bakit? Bakit po? Soon, these children will build the nation. Sila po ang magtatayo ng bansang ito. Tayo po, yung mga kasentidad ko, bukas makalawa, magre-retiro tayo. Ang papalit na magtatrabaho sa atin ay yung mga estudyante natin. So kapag ang mga estudyante ito napabayaan, definitely, nagiging weak ang pundasyon ng magtatrabaho para sa bansang Pilipinas. No? Of course, isang panawagan nyo na tayong makabayan, no? Bilang mga Pilipino. Ito po'y lagi kong kinukwento at gusto ko rin ikwento sa inyo. During the pandemic time, naging marami pong restrictions. Bawal lumabas, bawal lang maraming bagay. At sa opisina po, 240 kami, sinala kami. Lahat ng senior citizen, hindi mo na pinapasok. Dahil, of course, we consider the welfare of our employees. Senior citizen sila eh. Lahat po ng may comorbidity, hindi rin sila pinapasok muna. Kasi may comorbidity sila, pwede silang ma-infect ng virus. So, nasan sila? Sila ay mag-work from home. Nasa bahay sila nagtatrabaho. Ngayon, yung hindi senior citizen at yung hindi with comorbidity, kailangan kayong pumasok. So, since hindi po ako senior citizen, at wala akong comorbidity, no? Napili po ako na pumasok sa opisina during the pandemic time. So, imagine from Angat to Malolos. Pero maganda po kasi walang traffic. Nakukuha ko siya ng less than 1 hour. Na kapag traffic, 1 oras at kalahati, minsan 2 oras pa. No? Walang traffic at may malaki akong karato na sa sasakyan na ako ay isang frontliner. Alala ko po noon, 3 po ang checkpoint na dinadaanan ko. Ako po ang nagdadrive. Isang Bustos, isang Plaridel, isang Malolos. No? Pag hinabi po ako sa Bustos, pag dumaan ka po doon ng 6 p.m. onward, kahit mayroon kang signboard,
dapat mong ipakita yung travel authority mo. So may travel authority rin po ako noon na ako ay pinapapasok ng DepEd. So mula day 1 hanggang 15, nagmamalolos po ako. From 16 to 31, nasa bahay po ako. Hindi po para magpahinga. Kung hindi para ma-quarantine. No? So pina-quarantine po kami. Alam niyo po, ito yung realization ko. Kaya, I really advocate, no? I really advocate for the welfare of our learners. Kung wala pong teacher, kung kokote, limitado ang teacher, limitado ang facilities, at ang principal, ay every other day pumapasok, ang mga eskwelahan po ay bukas. Tama po ba? Wala pong nagsasarang eskwelahan dahil absent sa teacher. Walang nagsasarang eskwelahan dahil walang principal. Walang nagsasarang eskwelahan dahil nasunugan sila. Pwede po siguro isang linggo, but after that, go back to usual business. No? Alam niyo po, during the pandemic time, 2 years, nagsara lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas. Public and private. Ba't po sila nagsara? Sino po ang nawala? Bata. Kaya ang sabi ko po sa mga bata, sila ay masyadong mahalaga. Lubhang mahalaga sila. They are so precious that without them, all schools will be closed. All plans, all programs, all projects of the Department of Education, everything will be in vain. Walang kabuluhan dahil walang bata. Kaya po, mga people, personnel, and everyone, no, of the Dominic Institute of Science and Technology Incorporated. No? Ang bilin ko po sa inyo, you look at your children, your students, as precious as God sees them. Without them, your school will definitely close. Pag silang nawala sa ayaw sa gusto nyo, magsasara po ang eskwela. No? So, I'm encouraging especially our teachers to please look on the welfare of our learners. No? To look on the quality of education for our learners. Sila po ay sobrang mahalaga. No? Gusto kong mag-imagine kayo ng isang bata, no? Kanina may humihingi sa akin ng pambili ng pagkain. Isang batang walang tsinelas sa baba. No? Gusto ko pong makita natin sila na sila ay very important. Kaya lang po ako, hindi ako agad nagbibigay sa mga bata na nakalabas. Alam niyo po kung bakit? Kung sila binigyan ng binigyan, hindi sila aalis dyan. So, that's not the place for them. There's a proper place for them. No? Kaya hindi po ako kagad nagbibigay sa mga bata. Kasi hindi sila aalis dahil may binibigay sa kanila. Pero kapag wala nang ibinigay sa kanila, one day hindi siya binigyan, pwedeng andyan pa siya bukas. 2 days, 3 days, pero 1 whole week, wala siyang nakuha ni isang kusing. The next week, wala po siyang nakuha. Kasi wala na siyang makukuha. So I want you, dear co-workers, co-educators, to please give to our students what is due to them. Because everything that we are doing in the Department of Education is for our learners. No? So ano man po ang gagawin niyo sa kanila is your gift to this nation. Regalo natin sa bansang ito, soon they will build this nation. No? With that, good morning and God bless you. Maraming salamat po sa ating School Governance Operations Division Chief Supervisor, Dr. Cecilia S. Custodio. Tuloy nga po ang inyong mga payo at inspirasyon iniwan sa amin ay aming pong tatandaan higit lalo sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. Muli po pinatawagan sa ating harapan ang ating Pangulo ng Pangaralan, Pangulong Dominic Orhalo at ating pong Supervisor, Dr. Cecilia S. Custodio, para po sa photo opportunity.
Inaanihan po sa harapan ng ating pong Vice Mayor Valdo Hiner at ngayon din po ang mga konsehan ng Sangguniang Bayan ng North Sagaray. At ngayon din po ang direktor ng ating paaralan, Dr. Gonzales. And one more. 3, 2, and maraming salamat po sa ating lahat. Bigyan po natin sila ng isang Yan masigabong po si Vice Mayor at saka yung mga ilang mga official dito sa North Sagaray, Bulacan. Palakpakan at iyawan sa susunod na bahagi ng ating palatuntunan sapagkat atin pong matutunghayan ang pampasiglang bilang mula sa kaguruan ng DISD North Sagaray, Professor Toby Joseph Rino. Ayan. Hello po, good morning po sa lahat. Hindi ko alam kung ba't nandito ako. Pero dahil nandito na ako, panindigan mo. Okay, dahil buwan po ng wika ngayon, ang awitin po ito ay para sa inyong lahat. Parang awa niyo na po, palampakan niyo po ako. Thank you. Mayroon ako nais malaman, maaari bang magtanong, alam mo ba matagal na kitang iniibig, matagal na akong naghihintay, ngunit mayroon ang ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin, ngunit ganun pa man, nais kong malaman mo, ang puso kong ito'y para lang sa'yo. Sabayin niyo po ako. Nandito ako, umibig sa'yo, kahit na nagturo ko ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo, nandito ako. Wala po kayong mga kamay. Thank you. Sa kapilitan na to. Kung ako ay iyong ibigin, di kailangan ng ito. Pagkat ako ay para mong alibig, sa'yo lang walang iba. Ngunit mayroon ang ibang minamahal. Okay guys, ito po ang pinakamamahal na Vice Mayor ng North Sagaray, Bulacan. Sir, ano pwedeng mensahe video? Ay, Dana. Ayan. Ang gwapo pala ng Vice Mayor dito. So guys, yan po yung ating ano. Hello po. Hello po. Kahit na magturo ko puso, kung sakaling kumbaga nakaharap na. Nakaharap na. Mayor, kilala niyo yung Mayor dito. Dahil po tayo. Tayo po ngayon ay mag-represent na sa ating punong bayan. Ngayon ang
Live po kayo sa Marco Philippines. Ayan. Thank you po. May nagmamahal sa'yo, nandito ko. Sir, nagpapasalamat ako kasi first time ko rin nakilala yung mga official ng North Sagaray, Bulacan. Kaya medyo hindi ako familiar sa mga tao dito. But then, napakababait po nila na maasahan kasi dami ho nilang mga ginagawa ngayon dito sa magagandang parang scholarship ginagawa po nila dito mismo sa Dominic Institute of Science and Technology. Producer, dating komisyoner sa Komisyon sa Wikang Pilipino, Professor Joe Lat Santos. Palakpakan po natin at kayo po ay inaanyayahan para magbigay ng maikling mensahe. Tulad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang inilingkod ating punong komisyoner ng Komisyon sa Wikang Pilipino. At araw na ito, mukhang napakahalaga dahil sa kasinaya, magaling na paaralan dahil nga po kay Dr. Postor ay magiging gabay sa kinabukasan ng maraming kabataan. Ngayon po ay kaarawan din ng ating ama ng wikang pambansa, si Pangulong Manuel Luis Quezon. At sa kanya pong pagmamahal sa wika, kaya po noong 1936, ay nagutos siya na magkaroon po ng Batas Commonwealth 246 na nagtatatag sa surian ng wikang pambansa. Anang lumaon ay naging linangan ng mga wikang Pilipino hanggang maging surian ng wikang pambansa. Hindi po ibig sabihin ay susuluhin ng Tagalog ang mga wika sa Pilipinas. Kung hindi, magkakaroon po tayo ng isang pambansang wika tungo sa pagkakaisa, tungo po sa mabisang talastasan, mabisang komunikasyon para sa kinabukasan ng maraming mag-aaral. Ang ibig ko din sabihin, lahat ng wika sa Pilipinas na binubuo ng 175 wika. Ibig ko nga po palang bigyan din dito ang maraming sinasabi na ang ibang wika ay dialekto. Hindi po dialekto. Halimbawa po, ang Panggenyo, Pampangan, ang salitang Bisaya, hindi po yan mga dialekto. Yan po ay mga tunay na wika sa bansa. Buong wika na may sariling gramatika, may sarili pong aralin, at hindi po dialekto. Ang dialekto po ay ang paraan ng ating pagsasalita. Ang isang Bulakenyo ay may paraan yun po ang dialekto kung paano siya magsalita. Pero Tagalog po, ang Tagalog ay siyang nukliyo ng ating wikang pambansa, ang Pilipino. At ito po, pinapagsalita ko ay nagiging lecture na, pero ibig ko bigyan din na ang Tagalog ang nukliyo ng ating wikang pambansa. At ang wikang pambansa ay sa saligang batas ng
1987, panahon ni Pangulong Cory Aquino, ay pagyayamanin po ang ating wikang pambansa ng iba pang wika sa Pilipinas at na maging iba pang wikang dayuhan na maaari pong tanggapin bilang bahagi ng ating pong retorika sa wika. Lamang po, maraming salamat sa pagkakataong ito sa ating pong Pangulo, Sir Dominic Arhalo. Dinabati ko po kayo. At kayo po pala ay producer din ng pelikula. At ang pelikula po ay isa po sa napakalakas na medium para po sa komunikasyon. Kahit po anong wika ang ginagamit sa pelikula, yan po ay makapangyarihang wika para sa talas-tasa. Kaya po, President Arhalo, nawa po ay maging napakalaking inspirasyon ang araw na ito at ang mga unang araw niyo po sa mga pag-aaral para po sa bibigay ng inspirasyon sa mga kabataan. Ang ina po, nakita ko dito si Congressman Clayton, ay napaka-usay po kongresista niya. Mapagmahal, kawika, mapagmahal sa kanyang binubuo ang lupa, binubuo sa Bulacan. Maraming pong salamat sa inyong lahat at kung kayo po ay sumusubaybay sa mga progreso ng wika, ako po ang sumulat ng Dekalogo ng Wikang Pilipino na nagsasabi po roon ang ating bansa ay mayroong 175 wika, pang-20 ang Pilipinas na may pinakamaraming wika sa mundo. Nung muna po ay ang Papua New Guinea na may mahigit 800 wika. Ang parami po nilang wika. Tayo po ay mayroong 175 wika na pabong mahuhusay na gamit sa talas-talas. Marami pong salamat. Muli, at ako po isang tugayan din sa Bulacan. Mabuhay! Maraming salamat po, Professor Jordan Santos. Tuloy ang inyong paalala sa amin na buwan ng Agosto ay buwan din ng pagbiluwang ng wikang pambansa at ang wikang Pilipino kaisabay ng iba pang mga wika sa Pilipinas ay lunsaran sa pagkamit ng karunungan ng mga mag-aaral. Para po sa pagbibigay ng kaniyang mensahe, natawagan po natin ang ating kagalang-galang Mayora, Maria Elena D. Hermar, consultant to the Mayor, Junjun Sablana. Hello, Sir G. Palakpakan po natin. Medyo hirap ako walang monitor. Bibigyan kita Pero, itutuloy-tuloy natin yan, Juby. Mag-e-exit lang ako, ha? Masyadong kanina hindi ko marinig. Ako sa programa at papasok tayo kung po sa usapan natin ni Juby de Guzman. So, bueno mga kaibigan, ako ay pansamantalang mamamaalam, pero tuloy-tuloy po itong coverage na ginagawa po nila Juby dyan po sa Norsagaray, Bulacan. In the meantime, ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Ako po ay nagpapasalamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.